Like this. Bismillah. Bismillah, 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 Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa oras na ngayon ay 3:52 AM at medyo matagal pa naman ang oras ng sohor. Ito yung oras na kung saan hinahantay namin na magsohor o kumain o uminom sa madaling araw bago sumapit ang bukang liwayway. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo po ay magbabahagi ng kaalaman na nawa ay makapagbigay sa atin ng kalinawan, makapagbigay sa atin ng kapaki-pakinabang, at higit sa lahat ay maging silbi na maging gabay sa atin, inshallah, lalo na sa pag-intindi natin o understanding natin patungkol sa kailan ba ang Eidul Fitr. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang tanong, kailan ba ang Eidul Fitr? Kinakailangan ba ay bumase tayo sa announcement ng Saudi? Kailangan ba ay doon tayo bumase kung ang Eid nila ay mag-i-Eid din tayo? Hindi po. Unang-una po sa lahat, para sa inyong kaalaman, ay ang Eidul Fitr ay hindi po ang nagtalaga nito o ang nagsabi nito na ay ang mga Arabo. Hindi, sapagkat hindi po yan nakadepende sa kanila. Hindi rin po nakadepende sa isang alim o sa isang ustad o sa isang imam, sa isang presidente sa Islamic country. Hindi po nakabase yun sa kanila. Kahit sino man, hindi po nakabase yun sa kanila. Saan po nakabase? Kung kailan ang Eid, kailan magsisimula ang Ramadan, kailan magtatapos ang Ramadan. So, para po sa inyong kaalaman, ang pinabasihan nito ay ang relihiyong Islam na itinuro ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinuro ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang basihan po ay yung tinuro ng propeta sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala. Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang itinuro ay sabi niya, kapag sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, faman shahida minkum ash-shahra falyasum, wa man kana, yun yung sa Quran, sa pagsisimula ng pag-ayuno, na kapag nakita ninyo ang buwan ng Ramadan ay kayo ay mag-ayuno na. At sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, na ulat ito ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kaludan nawasan ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kanyang sinabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumul hilal fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in ghumma alaykum fasumu 30 yawman. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakita nyo ang unang buwan sa buwan ng Ramadan, ay kayo ay mag-ayuno. Kaya nagkakaroon ng moon sighting yun. Nung last February 18, nag-moon sighting ang mga ulama, NCMF, ulama sectors, NCMF, Darul Ifta.
at yung mga iba't ibang grupo ng mga kamusliman, sila ay nag-moon sighting. So, nung nag-moon sighting sila, hindi nakita. Kaya nag-start noong February 19. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumuhu fa'aftiru." At itinuro niya kung kailan magsi-stop, kailan pipigil o magtitigil ng pag-aayuno. Sabi ng Propeta sallallahu at kapag nakita nyo, fa'aftiru, kayo ay tumigil ng mag-ayuno. So, ibig sabihin, mag-moon sighting ulit. So, kailan mag-moon sighting dito sa Pilipinas? Kailan tayo mag-moon sighting? Sa mga sumama sa mga nagsimula noong February 19, ay mamaya na po yung moon sighting. Mamayang gabi, ngayon Thursday, March 19. Mamayang gabi, pag sumapit, doon na po yung moon sighting. Baba yung mga Muslim, mga ulama, Darul Ifta, yung mga representative nila, baba sila and then mag-moon sighting sila. So mamaya po yun, mamayang gabi. Ngayon, kapag nakita ang buwan, ay sabi ng Prophet sallam, faftiru, tumigil na kayong mag-ayuno. So, kung sakali, insyaallah, ay makita ang buwan mamayang gabi, bali mag-moon sighting yan mamayang gabi, after ng Salatul Maghrib, pagdarasal sa gabi, o paglubog ng araw, mga ilang minuto yan makikita kung pag lumubog yung araw, mga ilang minuto makikita yung buwan, kung sakaling makikita ang buwan. Kapag nakita, ay titigil na tayo mag-ayuno, insyaallah. At ang magiging Eid natin ay sa Yawmul Jum'ah, kung sakaling makita. At isa sa mga maganda po doon, kapag ito ay nakita, ay makakasabay natin ang Saudi. Kasi ang Saudi, nag-moon sighting sila kahapon, at the moon was not sighted. Hindi po nakita ang buwan. Kaya sila, ang Eid nila ay sa Friday. Bukas, Eid na nila, sigurado yon. So, sa atin, hopefully, tayo ay makita natin yung buwan. Nang sa ganun ay sabay-sabay na mag-Eid ang buong kamusliman sa buong mundo, inshallah. Ngayon, kapag hindi nakita, anong sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? فَإِنَ غُمَّ عَلَيْكُمْ, at kung kayo nag-moon sighting at hindi na nakita, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا 30 يَوْمًا, kumpletuhin ninyo ang ika-30 days ng pag-aayuno. Ika-30 days ng pag-aayuno. So, ibig sabihin, it's either 29 or 30 days ang pag-aayuno. Kapag hindi nakita ang buwan, matik, yung sabi nila sampurna, kukumpletuhin na dun sa ika-30 days ng buwan ng Ramadan. So, wala nang iskal doon. So, mga kapatid, maraming aral na mapupulot natin sa hadith na yan. Unang-una, ang isang Muslim ay kinakailangan maintindihan niya na ibinabase ang magsisimula ang pag-aayuno at kung kailan magtitigil, kung kailan ang Eidul Fitr, sa pamamagitan ng hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi po yung sinabi ng kaibigan mo diyan na pawalo. Alam mo yung mga pawalo na ay sasabihin niya, sa Saudi nga mag-aano sila sa Friday, halimbawa hindi nakita, no, so sabi ng pawalo na ito, sa Saudi nakita hindi nakita, sila yung mag-Eid sa Friday, dapat mag-Eid din tayo. Yun ay actually sahih naman po yun, sahih, at isa po yan sa mga paninindigan ng isa sa mga madhab. So balit dito sa
Pilipinas, mas mainam po na ating sundin ay ang ating mga ulama, mufti, nang sa ganon ay umiral yung pagkakaisa. Isipin natin yung mga pagkakaisa mga kapatid. Huwag natin isipin na magbibida-bidahan. Sabi nga ng mga ulama sabi ng mga ulama na kung saan kung gusto mong sumabay sa Saudi o sa ibang kuan dahil nakita nga doon o di kaya mag-i-add na sila doon o di kaya doon ka nakisabay sa kanila ay wag mong ibulgar. Kasi ang majority ay uh, yung majority ang sinisira mo. So, huwag kang magka-create ng fitna. Huwag kang maging dahilan na magkaroon ng hindi magandang pagbabangayan sa pagitan ng mga kapatid nating mga Muslim. Hayaan po ninyo ang ating mufti. Hayaan niyo po ang ating mga ulama, sectors. Hayaan po natin ang SMF. Sila po, mga yan ay nagkakaisa po ang mga yan. At inshallah ay pabayaan natin sila dyan sa pag-announce na yan. So, kapag po inshallah na nakita ang buwan ay inshallah ay Friday din tayo mag-Eid. Pero kapag hindi nakita ay sa 21 na tayo mag-Eid, ibig sabihin Saturday. Ibig sabihin Saturday kapag hindi nakita ang buwan. Kailan po i-announce? I-announce po yan ng mga bandang bukas ng gabi, mga 8 p.m. Yun yung official post ng Darul Ifta na ito ay ipopost i-announce sa oras na alas 8 ng gabi. Kaya mga tagapakinig, mga kapatid ko sa relihiyong Islam, mainam po na kayo ay pumunta na sa masjid kung saan kayo nagtatarawih, doon magsana ng Salatul Isha at hantayin nyo ang announcement kung nakita ba o hindi. Kasi kapag hindi nakita ang buwan, kailangan magtarawih na tayo. Magtatarawih tayo at magtatahajjud. Magtatarawih, magsasalat tayo ng salatut tarawih kapag nakita. Kaya maganda doon, pumunta ka dun sa pinagsasalahan mo ng tarawih and then ang gawin mo, pagkatapos yung magsalan ng salatul Isha, yung pakinggan nyo yung hantayin nyo yung announcement ng Darul Ifta at yung mga ibang ulama kung nakita o hindi. So kung nakita ay wala ng tarawih, walang tahajjud. Pero kung hindi nakita ay magsasala pa rin ng salatul tarawih at magtatahajjud pa rin. At yan ay malaking bagay din po yan. Napakalaking bagay din po yan na at least may natira pa, di ba? Kasi imagine mo kapatid kung sakaling makita mamaya, di wala na, tapos ng Ramadan. Tapos na yung Ramadan. So, yun yung dua natin kay Allah na sana, dinuan natin kanina, ngayon pwede. Sana ay umabot tayo sa buwan ng Ramadan, sa next na buwan ng Ramadan, 2027. Panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala yan na umabot tayo ulit sa next Ramadan. Sapagkat napakarami pong pwedeng mangyari sa isang taon. Napakarami pwedeng mangyari sa isang taon. Maaring ikaw ay mapabilang sa mga tao na tatanggapin ni Allah. Maaring kabilang ka sa mga tao na maaring naligaw. Walya'udhu billah. Sana hindi tayo kasama doon. Kaya mga kapatid, isa po sa mga teknik upang mas mapangalagaan natin ang ating iman, ang ating pananampalataya. Una yung kaalaman. Pangalawa, ang kaibiganin mo yung mga reliyoso-reliyosa. Huwag kang sumama dun sa mga taong iba ang kanilang ginagawa sa buhay, panay paglabag sa katuruan ng relihiyong Islam. Huwag kang sumunod. Huwag kang sumama sa mga taong yun. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, almar'u ala dini khalilih. Ang isang tao, ang relihiyon ng isang tao
ay kung sino yung kinakaibigan niya. Kaya kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na al-akhillatu ba'duhum ba'da, pero pinakamalapit na kahulugan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga magkakaibigan sa araw ng paghukom ay sila yung mortal na magkakaaway. Illal muttaqun, liban dun sa mga matakoting Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung mga magkakaibigan na ang kanilang laang ginagawa ay paglabag kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sila sa araw ng paghukom magkakalaban. Kasi nagbibintangan sila. Ikaw kasi ang dahilan kung kaya't ako ay nasa ganitong kalagayan eh. Hindi, ikaw ang dahilan kung bakit ako nagawa itong bagay na to. Ilal muttaqun, liban dun sa mga matakoting Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ang mga kaibigan mo ay matakoting Allah subhanahu wa ta'ala, ay kayo ang mashallah best friend forever. So may best friend forever po. Yun ay yung mga matakoting Allah. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang bilis ng Ramadan. Napakabilis po ng Ramadan. Sana magpatawaran po tayo sa lahat. Sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko, kung kayo po ay nakikinig, magpatawaran po tayo. Kung may mga nagawa man akong hindi maganda sa inyo, ay patawad nyo sa akin pagkat bilang isang tao at baka ito ay bulong-bulong ni Shaitan. At kung may mga nagawa kong maganda, mga nasabi akong maganda, ay ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sana ay umiral yung pagpapatawaran sa bawat isa. Nang sa ganon ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga kasalanan. Napaka-importante po na magpatawaran tayo sapagkat hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ginawa natin kapag hindi tayo nagpatawaran. Sabi ng sa hadith na yun na sinabi ng Prophet sallam na ipinapatawad yung mga kasalanan ng mga tao, ng mga nanampalataya sa araw ng Yawmul Khamis. Wallahu a'lam, Yawmul Khamis o Yawmul Ithnain. Na kung saan ang hindi lang itinataas na mga gawain ay ang mga gawain ng dalawang ilal rajulain o liban doon sa dalawang tao na nag-away at hindi sila nagpatawaran. So walang kwenta ang iyong gawain sa Ramadan kapag meron ka pa rin alitan sa iyong kapatid, sa iyong kasama. Kaya maghihingi ka ng patawad sa kanya. Pwede ngayon, napakaganda ngayon ng social media no? Chat ka sa kanya, messenger, di ba? PM mo, private message. Sa chat mo siya. Kapatid, paumanhin po sa aking nagawa sapagkat nagawa ko sa ito, na ganito, ganyan. Yun dapat. Magpatawan tayo. Huwag po niyo kalimutan niya. At yun mga kapatid, yun po yung card natin, inshallah. Depende po sa moon sighting, Ru'yatul Hilal. Depende po sa moon sighting. Inuulit natin, kapag nakita ang ating Eid al-Fitr ay sa Friday at kapag hindi naman nakita ay ang Eid natin ay sa Saturday. Doon lang po yun. At mas mainam po, hantayin natin ang announcement ng Darul Ifta at huwag natin sila pangunahan. Hanggang dito lang po ang aking may babahagi sa inyo sapagkat nalalapit na po ang oras ng suhoor, inshallah. 13 to 15 minutes. Ayun yung magandang oras ng suhoor. Kakain o inom. Kumain ng sapat, uminom ng sapat. Nang sa ganun ay hindi ka bloated o hindi ka masyadong busog ka sa umaga. So, pa rin kalimutan, mga pagbabasa ng Quran, pagdudua ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.